Magandang gabi po sa lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan? Muli po, ito ang inyong lingkod, si Kerobin Bondok para sa Bayan, Talakayang Walang Takot. Ngayon po'y araw ng Biyernes, March 13, 2026. Ganap po na 6:29 ng umaga dito sa Toronto, Canada. At dyan po sa Pilipinas ay ganap na 6:29 ng gabi. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong isang linggong nagdaan? Sana po ay naging makabuluhan naman. Well, ang magiging topic po natin ngayon mga kaibigan, nakita natin sa Masantol PIO na nagkaroon ng Executive Order number 14 yata si Mayor Dan Ginto na creating the Municipal Flood Control Projects Committee. Kaya kung napansin niyo po, binago natin ang ating topic, supposed to be ethical standards. Pinaunlakan po tayo ng ating panauhin mga kaibigan. Hindi ko na po siya patatagalin, nandito na po siya. Pasok na po natin siya. Oops. Hello, sir. Sir, Yes. I can't hear you po. Hi. There, volume. Do Clear you ba? hear me, sir? Do you hear me po? Yes, yes. Clear. Oh, clear. Andali lang. Baka sa akin ang problema. Ah, yes, sir. Naririnig niyo ako? Yes. Narinig kita. Lumalabas dito sa... Hindi ako naririnig. Hindi kita. Dito. Yeah, very clear ka rito. Clear. Kumusta, sir? Okay naman. Okay. Dali, sir. Okay, sir. Yeah. Narinig mo ako? Naririnig ko kayo, sir. Naririnig. Okay na. Ayun, Yan. medyo Clear na. mahina. Bakit kaya? Few minutes lang, sir. Okay. Dahil natin ang backup, sir. Oops. Sorry po. Okay lang. Okay. Sige, sir. Naririnig ko. Magsalita nga ho Yeah. kayo. Oh, yun. Okay. Mas klaro. Okay na. Okay. Klaro na. Yes, sir. Klaro na. meron pang intermission dito. Dali, sir. Bigay ko lang sa nanay, ha? Dali lang. Sorry. Okay.
Ay, sorry po. Nagising ng maaga eh, sir. Kumusta kayo po, sir? Mayap naman, okay naman. It's been a while since our last episode, eh? Yeah, And I think it's the same topic. Part 2 na to. part 2 na, part 2. Flood control, ah. Oh, nakita ko kayo kahapon kasi kaya alam niyo mga kaibigan, Mhm. ang topic natin ngayon is supposed to be ethical standards sa mga officials and employees ng gobyerno. Pero nung makita ko nag-meeting yung local municipal flood control projects committee, Mhm. sabi ko, wow, pag natin palagpasin to para updated tayo, di ba? So, tinext ko si Tito Bernie. After 30 seconds lang yata, nag-reply na siya eh. Salamat, sir, ah. Okay lang, Ah, Robin. nasabi ko nga sa kanya, sana ganyan kabilis rumisponde ang ilang kasama natang ini-interview dyan. Eh lang, wala talaga, sir. Eh. Hindi ko alam bakit eh. Baka alam niyo, sir. Bulong niyo sa akin mamaya. Okay, sir. Umpisahan na natin. Sige. Sir, konti lang pala bago natin umpisahan. Mhm. May na-topic ako last week eh. Pwede kang sumagot o hindi, ano? Hindi naman to Okay. yung main topic natin eh. Noon bang Okay. nagkaroon ng pabahay 1.0 ay konsehal pa kayo? Yes, sir. Diretsong question, sir. May unit ba kayo Okay. sa pabahay? Wala. Wala. Dali sagot, Isa no? sa mga pinagmamalaki ko na ako noon pa Hmm. na pag tumakbo ako after ng mga award na yan na sinasabi ko, ako walang bahay sa pabahay. Aha. Pero meron kayong alam na merong hindi dapat nandoon pero nandoon? Yung mga bagay na yun, Robin, decision nila yun eh. Diba? Okay. Decision Ang nila alam yun. natin, alam ko, kaya hindi ako kumuha, alam ko mali. Mali. Okay. May mga taong gustong manatili sa mali. Ganun lang ang ibig niyo sabihin. Okay, sir. Okay. Baka pag-usapan natin yan sa ibang araw. So, Mhm. nakita ko kahapon, sir, na meron kayong, kahapon ba? O kamakalawa, meron kayong meeting Yeah. sa Flood control. munisipyo regarding Municipal Flood Control Committee. Yes. Sir, would you mind to tell us something about this? Ano yung purpose nito? Bakit na-create? Okay. Actually, cancel yan, ano? Ang kinreate namin through executive order. Dahil ang problema natin, Robin, ngayon sa flood, nakikita natin parang lumalala. Mhm. So, ang buong bayan, ang buong barangay ng Masantol, talagang lumulubog pagdating ng tag-ulan, lalo na kung high tide at lalo na kung may bagyo. So, we decided to create this council para makakuha kami ng datos sa mga lahat ng barangay. Mhm. So, yung tema ng meeting namin noon, nire-require namin ang lahat ng barangay ng Masantol nang mag-submit ng barangay flood control plan. Plan pa lang yan. Tapos yung plan na yan, i-consolidate namin. No? Identify namin kung alin ba yung priority sa mga sinadmit nilang plan o project na in relation with the floodings. So para sa ganon, ma-identify namin kung alin ang ipa-priority, ano yung kayang budget ng barangay, ano bang kayang budget ng munisipyo, kung paano sila matutulungan sa flooding, and Yeah. then paano i-endorse sa Kapitolyo yan kung hindi kaya ng barangay, and even in the national government through NDR
RMC ng national government. So, ibig niyo sabihin, sir, meron na kayong coordination sa province? Actually, wala pa kasi plan pa lang ginagawa. In-identify Plan pa pala. lang namin within the municipality kung ano itong mga problema, kung saan ang gagaling ang floodings. Like, especially in left bank, talagang grabe dyan. Aha. Ang baha dyan. So, yung bawat barangay captains, pinasasubmit namin sa munisipyo para ma-identify kung alin ipa-prioritize natin sa funding. Mag-request tayo ng funding. So, ibig sabihin, sir, isa sa mga purposes ng creation ay ma-identify kung ano yung dapat yung unahin. Yes. Mga ganun, ang Sir, ganun yun. medyo meron lang akong confusion. Anong Mhm. difference ng Municipal Flood Control Project Council or Committee dun sa existing Local Development Council? Okay. Usually kasi sa local development council, halos nakapokus yan doon sa infrastructure. No? Mhm. Yung mga kalye, bridges, o mga pathways, mga rehabilitations ng mga barangay roads. So ito, focus talaga sa floodings yung plan. Kasi para ma-identify mo yung kumisan kasi hindi pagka MDC o local development council mo dadaan, nagkakahalo ang proyekto. So gusto namin i-focus yung floodings tapos yung infrastructure magkahiwalay. So So do they madaling have, hindi nagrarambol ang mga proyekto. isn't it they have the same composition? Hindi naman. Almost the same. Almost the same. Kasi barangay Mm. captains din ang kailangan namin sa datos. Yeah. Especially, sila nakakaalam ng area o mga problema sa kani-kanilang barangay. Okay. So you intend to coordinate with DPWH, you intend to coordinate with the provincial capital, And then the national and government. of course, national level through our Congresswoman Ana York Bondok. Yes. Nung nag-meeting ho ba kayo, sir? Meron siyang representative? Actually, wala pa kasi datos pa lang hiningi namin. Plan pa lang. Pag nag-submit na silang datos at i-consolidate namin yan, siguro by that time, pag pinresenta namin yan, Pero miyembro po ba or representative ni Congresswoman sa Municipal Flood Control Committee? actually, dapat kasama sila doon, may representative sila kasi hindi kaya ng local even in the provincial ang problema ng Masantol. Aha. Kaya kailangan sila. Na-invite ho ba sila? Ah, Na-invite ho ba sila, sir? Hindi muna namin in-invite kasi ang ginagawa nga ang kailangan pa namin datos, data. Pag nandoon na nga ang data at na-consolidate namin, doon ko i-invite na namin kung ano yung paano namin execute yung mga problemang yon, yung mga source of fund, up to what extent yung problema about floodings kasi yun muna yung identify dapat ng committee. So you aim to have pangmatagalang solusyon sa baha. Yes. Pag matagalan, at the same time, kung maaari, permanent solution sana eh. Ah, tama, sir. Maganda, maganda yan. Actually, natuwa ako eh. Dun sa ano. At mas natuwa ako nung tinext kita. Agad ka nag-reply. No ko. That's the fastest. That's the fastest. So, sa ngayon, sir, meron tayong inventory ng flood control projects na existing sa munisipyo, say, from 5 to 10 years. Yes, actually, ang recent na yung mga 2025 budget, annual budget pa rin ng munisipyo, kasalukuyan pa namin pinai-implement. Na? Like yung project namin dito sa
ano 'to, Masantol Macabebe Road, yung sa may Pure Gold, yun halos patapos na. And then Mhm. ako kasi nasa coastal areas ako eh. Like yung ginagawa namin doon sa Pagyaba na protection dike ang ginagawa ko, halos yung mga kawayan, may staka, yung staka ibig sabihin kawayan yon. Mhm. Kuminsan yung unang ginawa ko doon is 1.9 million na uh, flood control dike. Tapos isang perimeter uh, concrete flood control din yon, pero konkreto, maiksi lang yon. 900,000 yon. Tapos kung nabalitaan mo yung sa Pagyaba, yung papunta sa Barangay Pagyaba, nag-collapse Aha. yung daan. Tapos na rin yon, 800,000 yon. Mga 2025 Nag-collapse yan. yung daan, bagong daan ang ginawa or dati pa Hindi, yon? dati pa yon. Dati pa yon. Dati pa yon. So yung daan na Lumang yun daan na na yun. okay, okay. So ang tanong natin ngayon, sir, ah yung budget na yung projects na ini-implement nyo ngayon, 2025 budget pa? Yes. Actually, may ginagawa pa rin ako ngayon. More than 2.3 million pa rin. Ano pa rin yan? 2025 pa yan, sir. Yes. So wala pang 2025. nagagawa sa 2026. Sa 2026, wala pa. Wala pa ring Siguro hanggang bago magkatapusan, mag-uumpisa na kami sa 2026. bago magkatapusan. Pero nabid Ng, na yon, sir. ng buwan na to, ng Marso. Nabid na ba Kasi, yon? yes, tinatarget din namin the soonest possible time bago magtag-ulan. Sana matapos namin basta walang aberya. Parang wala pa tayong nakikitang bidding, sir. Baka naman pwedeng ibulong na mag-post naman doon, sir, sa Masantol PIO para alam ng tao, no? Actually, hindi ko ibubulong sa iyo. Sasabihin ko ngayon sa iyo. Yung Eh, 2026 20% development fund, hmm, naka-approve lang sa panlalawigan. Meron akong project mula doon sa dito sa boundary ng Macabebe Masantol, no? mhm. Kung yung Lakeview, kung alam mo yung Lakeview Cemetery, Yeah, mag-uumpisa kami diyan papuntang San Isidro Anak, no? Paikot, dudugtong namin sa Barangay Pagyaba. So okay. 26.6 million yan, naka bidding. Ang deadline yata, ang opening bidding, kung di ako magkakamali, sa back sa 19 next week. Awarding Kasi na yata yon. you're talking about bidding, sir. Mhm. Wala kami nakikitang post sa Masantol PIO eh. Isn't it supposed to be posting there? Supposedly, but nasa sa kanila yon. Ako nasa implementations I don't lang I naman know ako eh. it's not your Yeah, job, but you're part yeah. of the team, ano? Baka you're violating implementing rules and regulations number 50.1.1. Just to inform you, sir. Baka pwede po Mhm. nating resolbahin yan, ano? Kasi po hindi, Pararating ko sa yeah, kanila yan, Robin. Tulad na nasabi ko, ang posisyon ko dyan consultant for yeah, project. yeah, sir. Na lalo na sa tubigan. So whatever the plan of the management or sa pagpo-post sa mga project o paano nila i-inform yung mga tao, nasa sa kanila yon. Sir, Ako regarding, yeah, hmm, yeah, go ahead, sir. Sorry po. pagkatapos kasi nila, yan, na-bid nila or emergency procurement man yan, doon lang ako papasok. Mm. Lalo na yung mga trabaho sa tubigan. Alos yung yung ginagawa ko alos sa tubigan like yung pabahay, ginawa namin circle dike yan, no? Mhm. Tapos kung paano namin pinapump yung water doon para hindi na sila lulubog. Alos ganoon ang ginagawa ko. Kaswelo din naman din yung Consuela Medina na balik ka rin, sir. Diyan mo pa palang protection. Oo. Ika sir, kabisang ayaw mong maging makapalang mukha, no? Sorry to say, ha? Ayaw mong ganon. Kaya, saludo ako sa iyo, sir, lagi eh. So, sir, doon sa pagpili ng ano, ibig sabihin ba, yung mga implementation ng mga susunod na proyekto, ang pipili na
ang Municipal Flood Control Committee? Yes, with regard to the in connection sa baha, sa flood, no? Para Ah, makikita natin kung actually nag-umpisa na kami, wala pa yung committee in 2026 through MDRRMC plan, no? Uh, yan nabanggit na diyan yung 2026 kaya may pondo na yan eh. mhm. So yung Halos yung 2020, ginagawa yeah. namin, Sir Robin, halos circle dike to protect ang priority natin yung Metro Plaza. Kaya maliban dun sa 26.6 million na circle dike from the boundary of Macabebe and Masantol going to the San Isidro Anak to Pagyaba, meron tayong, after that, meron tayong from Civic Center going to San Aha. Nicolas, no, hanggang Okay. sa Dao para hindi So papasok yung tubig sa Masantol. magkano yan, sir? Magkano yung pinag-usapan nating halaga? Yung una, yung nasa from Lakeview to San Isidro Anak to Pagyaba, 26.6 million. Tapos may 3 million doon sa Sabang, ano to, tawag dito sa ilog na yan, Sapang Maragul. Sa tapat ng Mhm. Calacho, sir, tapat ng SWA. So When do that you when do is you intend to start that, sir? 29.6 million. And then another 5 million from Civic Center to Dao. Yun sir, almost 35 million to 36 million. Galing lahat yan, sir, sa 20% development fund 20% ng development fund 2026. ng 2026, sir. Okay. Walang Pas, pondong nanggaling sa national pa at walang pondong nanggaling pa sa provincial. so far, ang nanggagaling sa provincial, yung mga regular pinadadala, like sa Kapitolyo, binaba na sa amin yung 5 million for 2024. So, flood control din ang gagawin namin doon. I-rehab namin yung daan papuntang Bebenac sa Santa Cruz area. Hmm. Sir, Tapos, nakita. yung Okay. 2025 din, sir, na another 5 million, ngayon, pinaplano pa namin kung saan namin dadalhin. But meron natang suggestion si Mayor, yung another 5 million kung saan dadalhin. Alam ko, area ng San Nicolas yun, sir. Hmm. So, sir, pero meron na tayong parang master plan ba sa flood control? Ayan nga ang intention ng pag-create ng committee para yun ang magiging master plan natin. Kasi Hmm. ang data niyan, sir, kailangan makuha sa mga barangay captains. And of course, yung sasubmit nila, subject for review. Titingnan Oo. natin sa Municipal Development Council natin, NDRMC, pagtutulungan yan, lalo na yung costing ng mga projects na isasubmit sa amin. Sir, wala bang, ang ibig ba sabihin kung anong plano ginawa ng Municipal Flood Control Projects Committee? Haba, no? Will that be approved as well by the Local Development Council? Dapat, sir. Dapat. Okay. Anyway, sila rin naman ng members, di ba? Halos. At saka, mapapasama yan, sir, doon sa, not only sa Flood Control Council or committee maaprobahan yan, sasama din sa CLUP, Comprehensive Development Plan. Incorporate din siya doon. Now, Okay, which sir. is, inaaprobahan ng Sangguniang Bayan yan. Mhm. At nakakarating, pag okay na yan, bibigyan ng copy ng DILG na minomonitor nila yung mga plans ng municipality, sir. Na ang buong Sangguniang Bayan members ba ay membro din ng Flood Control Committee? Ang alam ko, sir, hindi yung Public Works. Hindi ko lang matandaan kasi, sir, ang daming kapitan nun eh. Dapat, una, ang number 1 member yan, yung Appropriation Chairman. Infrastructure. Infrastructure, yan. Dapat doon. Hindi ko lang sila napansin, sir, dahil medyo maraming tao nun. Nandun yung mga barangay captains. Supposedly, dapat nandun sila. Sir, meron bang regular na dredging o paglilinis ng ilog sa Masantol?
Wala, sir. Wala. Tingin nyo hindi yung kailangan? Actually, sir, ayan, masasama na yan sa plan. Dahil kami nasa coastal areas, lalo na yung mga fish pond operators, alam namin ang problema. Ang main Aha. problem talaga na dyan is dredging ng main rivers, Pampanga rivers. Yan ang talaga ang problema, sir. Tulad niyan, low tide, kung titingnan mo yung ilog, parang high tide. Kasi wala, ano sir, puro lupa na ilalim, tumaas ng tumaas yan, wala nang laman yung ilog. So, Kaya, so kailangan talaga ng dredging kung ganun, sir, no? Dredging Mm. talaga ang kailangan. Pag dredging naman, sir, sana, so pag nasama dun sa flood control plan yan, isa sa mga solusyon na i-recommenda namin na dredging of Pampanga River, talagang dredging machine, sir, through DPWH yan. Kasi Buti, sir, even before, sir, may dredging na lalo na sa may bandang Consuelo. Pero hindi lumalalim ang ilog hanggang parang design lang yung mga dredging machine doon. mm, During that time na ABC pa ako, pinupuntahan namin ng probinsya niyan, kasama namin si nanay. Pag pumunta kami doon sa Consuelo, umaandar ang dredging machine. Pagtalikod namin, patay na. So, kanino alam ba mo yung sir, dredging machine na yan, sir? DPWH yan, sir. Yung mga dredging Ah, machine dyan. baka hindi natin kinakatok o Sir, kalampagin. kinakalampag yan. Kaya lang talagang napakahirap. Baka kailangan kasuhan, sir. Siguro, doon sa nangyaring ginawa namin dati na minomonitor, may dapat kumilos. Ay dapat May kumilos. dapat kumilos dyan. Sino po kaya yung dapat kumilos? Unang-una, kahit na kapitan ka lang, pwede ka naman kahit civilian ka, may karapatan kang magreklamo. That is people's Ah, money. Diba? ah, Lalo-lalo na yung mga elected official, even barangay level, municipal level, and provincial level. Pero walang kumikilos. wala mo, abnormal kasing pa-check, inulos ka eh. Sorry. Oh, Di ba? I'm sorry, sir. Parang abnormal kasi na kagaya ng ginagawa natin. Sa ibang tao, abnormal to eh. Di ba? Yung pinag-usapan yung problema. Anyway, sir, may tanong dito. Nawala. So, yung tanong ay... Ay, sabi ni... Dapat po may consulting engineer na expert sa storm water level. So, you intend to get that one as well, right, sir? Of course, sir. Ang tulad na sinasabi ko, data pa lang. Nagagather pa Data lang pa lang. kaming data. Lalo na sa costing at saka kung paano gagawin. Lalo na kung malalaki, kailangan ng mga consultant dyan. Hindi lang engineer siguro. Kung ano pa yung Eksperto makakatulong. talaga. Yes, sir. Not limited. Hindi po yan limited sa municipal level. Pagka nakuha na namin data, kailangan namin eksperto paano mapapatupad yung plano. Okay, sir. Sir, anong kasi natatandaan nyo last year, naging very controversial ang flood control, di ba? Yung budget. Mm-hmm. Yes, sir. So, baka lang masagot nyo. Ano Mm-hmm. ang ginagawa ng LGU upang matiyak na walang korupsyon sa flood control projects? Anong ginagawa ng LGU? Yes, sir. Okay. Are you asking for the municipal project or national project or provincial project? Maganda yung ano nyo eh. May level eh. Umpisahan natin sa Yes. munisipyo, sir. Ito lang masasabi ko, Sir Robin. Abang nasa munisipyo ako, kung may nakikita akong mali dyan, ako mismo ang tatawag sa para i-live natin sa iyong live na to pag mayroong anomalya dyan. Sa projects, flood control. Yes, sir. Okay, sir. So, kahit sir, paulit-ulit, isa sa ating advokasya ay transparency and accountability. Tama po ba? Tama yun, sir. Pero sorry to say this, sir, yung mula doon sa planning,
hanggang dun sa implementation, sa bidding. Actually, dun ang nakikita kong problema sa munisipyo. Mhm. Parang kulang sa information sa mga tao. Actually, nakausap ko na ho si si attorney. Kaya lang, Mhm. sa bagay, magto 2 months pa lang naman eh. Di ba? Mula. Anyway, Mm, parang mm, sarcasm ang dating. mhm. Sir, tapos, paano yung participation ng mga mamamayan sa flood control projects with regards to the committee created? Okay, sir. Nag-uumpisa pa lang kami, sabi ko nga kanina, data gathering pa lang kami. Na Mm-mm. yung mga data gathering, siyempre, hindi naman lahat na sinubmit yan. Ido-double check natin yan, tama ba yan? So, kailangan din ng participation ng mamamayan. Sabi ko nga, dumarating ang mga barangay assembly ng mga bawat barangay. Let's say, itong Marso, nag-uumpisa na iba. Kung di makabol itong March, by October, meron isang information dissemination sa mga kabaryo nila na ito ang plano nila sa bawat barangay. No? So even as pagka na-consolidate na namin at na-aproba na ng Sangguniang Bayan, kailangan i-post yan, ipaalam sa mga mamamayan ng Masantol na ito yung flood control plan ng Bayan ng Masantol. Yes, sir. Para kasing, sorry sir, nag-uusapan lang natin. Ang dating sa Mhm. akin ngayon, ang compliance ng munisipyo ay dun pa rin sa 1991 Local Government Code. Dun pa Okay. rin sa ilalim ng munisipyo, dun pa Mhm. rin sa may market ang posting at Mhm. isa pang conspicuous place. Sir, Mhm. baka pwede rin ibulong. Nasa digital age na ho tayo eh. Di ba? Mhm. I Mhm. know you're an advocate of transparency. Kaya sir, Mhm. nag-request din tayo kay attorney na baka pwedeng gawin naman yung website. I already drafted the ordinance with legal Mhm. basis. Mhm. Kung tatanungin ko kayo, siguro sabi niyo, ano naman kailangan? Anong legal basis? Basta transparent. Di ba? Ang dami nating sinight dun eh. Pero Mhm. parang hindi yata priority ang website para ma-inform ang mga tao. Anyway, sir, hindi niyo huli niya yon. Meron po ditong komento, basahin natin. Um, Bidin na niya sana solusyon ken bebe anak purok maligaya halos 2 years nala alto lumbog ken ni palaisdaan king wayo gabun miras ngan king Lakeview. I don't know. Maybe you know that one. Okay. About kita sinabi na kung gabon mirrors ng label. I don't know that. No? But Okay. actually, yesterday, may meeting kami sa mga barangay Bebe Anak mismo. Ah, Okay. Nabanggit ko na rin sa mga barangay official ng Bebe Anak at sinabi nila sa akin may pondo. May pondo na sila for this 2026. Siguro okay. sir, may sasuggest ko sa nag-comment dyan sa atin ngayon, pwede silang makipag-coordinate naman sa barangay na doon sa inaing nila. Pero sinabi sa akin ng barangay officials yan, lalo na si Kapitan, may pondo sila para doon sa nire-request o doon sa lugar ng Purok Maligaya. Okay. Sir, napag-usapan natin yung level ng munisipyo kanina. Pag-usapan natin Mhm. yung level sa national naman ngayon. Okay. Malit pa ako, bumabaha na eh. Akala ko regular nga yun eh, na pagbaha eh. High tide pa lang, sir. Yeah. Mula noon, 10 years, say na, 10 years ago o 15 years ago, meron ba tayong inventaryo na flood control na nanggaling sa national level? Yung mga pondo. Yes. At mga Ah, project na nagawa. Meron ba tayong inventaryo na? may mga projects kasi from na galing sa national, kumisan hindi dumadaan ng munisipyo. Kadalasan. No? Mhm. Nakikita na lang namin na ginagawa o kaya tapos na. So, yung control na sinasabi mo, hindi siguro lahat. Hindi Hindi siguro lahat. lahat. Pero Mm. nakakalungkot 'yun. Ibig sabihin, hindi pag ginagawa na walang kinalaman ng munisipyo, di ba nagre-report ang kapitan naman dun sa lugar na, halimbawa, Ah, Mayor, may ginagawa ho dito sa barangay namin. Aware ho mhm. ba kayo? Wala ho bang ganun? Dapat dapat meron, no?
But ang kadalasang nangyayari, Okay. pag dumating, kumisan, na-in-implement yung project na kumisan, kapitan hindi na-inform. So pag Mm. hindi na-inform yung kapitan, hindi rin na nire-report na meron ongoing project. Ako minsan nababanggit, but ganun lang. Okay. Sir, Sistema yung problema dyan, sir. yung binabanggit niyong mga project na gagawin at nagawa na doon sa 2026, ah, saan natin, alam ko sa binigyan niyo ako ng kopya, no? Mhm. Pero hindi ba dapat, parang ako lang may alam kasi nakakaya naman kung ako magpo-post doon sa binigay niyo, di ba? Mhm. Let us inform. My concern is, let us inform the public. Alam ko po, hindi niyo trabaho yon. Pero Mhm. konting puspusan na dun sa mga may trabaho nun. Para kasi Mhm. lumilitaw sir yung masantol PIO parang masantol public relations ang dating no? Kasi Mhm. hindi naman talaga yung yung information yung kailangan na anong mga proyekto ang inaasahan, ano ang Mhm. proyektong nagawa na, kagaya ng binanggit natin nung nakaraan. Pero hanggang ngayon wala pang napopost actually trabaho yun ng engineer, siguro magbibigay ng documentation dun sa Mhm. administrator ng Masantol PIO, pero unfortunately 2 buwan na yung nakakaraan o mahigit, wala pang nakapost doon. Anyway sir, Mhm. so may intention ba tayo na alamin kung ano dapat ang bumagsak na flood control project mula sa nasyonal, at kung walang dumating, hindi ba dapat tayo ay nagtatanong kung bakit walang dumating na proyekto mula sa nasyonal dito? Yes, sir. Kasama doon sa planning yan eh. Doon sa flood control plan, kahit na ginawa na ng national yan at na-damage, nasira, so dapat isasama doon sa plan yon. Siyempre, kaya nga na-damage, sir, ibig sabihin, nagkakos ng problem yan eh. Ah, No, kung ginawa ng national yan, provincial man yan, municipality man yan, ginawa mga nakaraang taon, kung kailangan i-rehab, i-repair, so lilitaw at lilitaw sa plan yan, sir. ah. Even pati yung mga irerekomenda sa national o provincial na for funding. So, kung hindi maganda ang pagkayari ng proyekto, sir, sino ang dapat managot doon? Depende sir kung sino yung gumawa. Ako, So, tinitsak ko sa iyo, ang gagawin kong proyekto, maganda. what do you mean, sir? Kasi parang dating kayo yung contractor. Hindi naman ganun, ano? Hindi ha. Okay, Consultant. just to make it clear. Hindi Yes. kayo ang Consultant. contractor, you do monitoring dun sa Yes. projects. Pero, Mostly na minomonitor ko sir, yung emergency procurement by admin. Kasi emergency procurement okay. yan na 2025 nag-umpisa during mismo nung tag-ulan. So Mm-mm. inabutan lang kami ngayon dahil sa laki ng proyektong ginagawa namin. Yan. Kasi hindi ako papayag na consultant ako. Sir, lilinawagin ko ha. Hindi ako engineer. Maraming nakakaalam diyan. Bakit naging Ah, consultant ako sa project? Fish pond operator ako na mamalaisdaan. Ang mm, approach ko, dahil sa lit ng pondo ng munisipyo, kung nakikita niyo yung mga pilapil, yung mga dike ng circle dike ng mga palaisdaan, kawayan ang ginagamit namin. Hindi kaya ng yung mga engineer yung ginagawa namin sa mga palaisdaan dahil hindi nila pinag-aralan yan. Yung experience ko bilang fish pond operators, yan ang pinapaandar ko doon sa dike na ginagawa namin, circle dike na ginagawa namin sa munisipyo. okay, sir. Okay naman kayo, walang problema, no? Ako lang talaga ang concern ko, Mhm. hindi tayo transparent sa munisipyo regarding the projects na from bidding, yun lang. Mhm. Uh, but as to project, I commend Mayor Dan, maraming lumilitaw ngayon, madaming proyektong, siyempre, that is through your assistance, ano? Uh, Yun lang talaga. Kasi minsan na pag walang transparency, sir, or madalas, Mhm. nagkakaroon ng pagdududa. You agree with me?
Yes, sir. Kasi Yeah. public funds yan eh. Exactly, di ba? Mhm. So, dali sir, may bisita ko. Dali, sir. Sorry, sir. Okay lang, sir. Okay. Basta tayo ng ano, sir. Ang mga komento baka may masagot kayo. Mhm. Mm. Idol, Bernie Guevara, mayap yung politiko. Oh. That's your campaign dati, di ba? Yes, sir. Yeah, Yan yeah. ang, Okay. yan yung slogan natin, sir. Yun yung slogan natin. So, ewa dyan po ng flood control, king presidente pababa. Okay. Uh, okay. Dali sir, naghang lang. Yun. Ah, walang wala raw kita sa dredging. Pero kaya daw hindi ginagawa. Pero may solusyon sa ilog. O nga ba sir, bakit hindi napondohan kahit konti yung dredging? Sa munisipyo, sir, ang sinasabi nilang pondo. O sa national o provincial. Yan ang tanong ko doon sa nagtatanong. Unang-una, sir, ang haba ng Pampanga River. Hindi siya pwedeng pondohan sa munisipyo dahil merong makabebe dyan, may lubaw na, may ibabang bayan na dadaanan na yan. Walang kwenta ang dredging kung nasa Masantol area lang hindi dredge mo. Di ba, Oo. sir? Ganun ba Ah. yun sir? Mhm. So, ibig niyo sabihin trabaho yan ng Kapitolyo at ng Hindi lang Kapitolyo, sir. DPWH. Hindi lang Kapitolyo, sir. DPWH national yan. Kasi yung Ah, Pampanga River, kung minsan may tatamaan ka sa bandang Bulacan eh. So national ah, project yan, sir. okay sir. Hindi ko naman technical dyan, pero Mhm. I agree with you kung ganyan ang ano. Pero ang ano ko lang sir, komento ko talaga, since we're not expert with that one, I think we need an expert, right? Yes, It sir. doesn't Tama. matter kung mag-hire na tayo o galing yan sa DPWH. Actually, sir, in fairness naman doon sa nagtanong at saka sa munisipyo, Mhm. hindi lang ang double purpose namin sa area ng Masantol dahil sa left bank alos yung mga base mount diyan. Yung dike, yung tatawag na basement, yung dike, nung nasa ibaba ng dike, yung mga kabahayan dyan, almost 90% lubog na dyan. So, nag-request kaming dredging machine sa DPWH uh, para i-dredge nga yung ilog at itambak na doon sa mga kabahayan na lubog. Willing na yung mga tao. Fortunately, sir, nagka-problema sa DP, nagka-reshuffle. So, 2 days ago, napag-usapan namin na magpapadala ulit kami ng another request. Kasi yung request namin last year, sir, medyo naliligaw na yata eh. Dahil nagpalit ng mga uh, uh, officers ng DPWH. O may request po kayo sa DPWH. Yes, sir. Actually, mag-re-request kami ulit dahil hindi na makita yung last request namin last year dahil nagka-reshuffle sila dahil sa problem sa DPWH. Dinala nung Ewan ko lang, sir. pumalit. Pero may instruction na Pinalitan. may instruction na si Attorney Gonzales, ang aming admin, ang ating administrator,
na padala ng bagong sulat doon sa new regional and provincial director ng DPWH. Mga kaibigan, I'll take this opportunity kasi sina Mr. Guevara ay nag-request, nag-follow up po kayo bale, no? Yes, magpa-follow up kami, sir. Kasi I'm 2 taking, days ago pa lang yung instruction ni attorney, nangumusta siya. So sabi na Engineer Gary, nagpalit ng officer. Kaya ang instruction ng ating administrator, magpadala ulit na sulat pa sa dredging ng Pampanga River na within Masantol area. Okay, okay, sir. Tapos, Idol, talagang marami kayong fans dito, sir, ano? Idol, good governance si Murinang, Mr. Guevara. Ano? Okay. Wala na. Wala naman nag-aaway dito. Okay. Sir, any message sa ating mga kababayan? Sa mamamayan po ng Masantol, nakikita niyo naman po kung paano gumalaw ang ating executive, ang ating mayor. Doon sa ibang projects na nanggagaling sa provincial and national, I think siguro i-report din yan. Kasi ako, kung saan ako naka-position, doon lang ako lumalagay. Pero marami na nare-report na naman nila doon sa mga Facebook nila, sa PIO, yung mga dumadating na project. Marami po yan, dumadating na project. Sila po ang dapat mag-report. Ang basta nakikita ko po, masipag si Mayor, hindi siya titigil hanggat hindi nasosolve ang mga problema natin dyan sa bayan ng Masantol, especially sa flooding. Okay. Yun po mga kaibigan. Kung wala na kayong tanong, ako'y wala na rin tanong. At maraming salamat, sir. Okay, sir. You're welcome. Hanggang sa susunod po. Palagi po bukas ang si ex-councilor Bernie Guevara. Kung ano man ang katanungan nyo, hindi kayo magdadalo ng salita. Oh, sir, may nagtanong pala sa akin personally. Sorry, I need to cut this one. Kakandidato daw po kayo ng mayor sa susunod na 2028. Darating. Actually, sir, alam mo na Alam ko maaga pa. Pero mas maaga Yes. sa BP Sara nagdeklara, di ba? Di bali sana kung libre lang ang tumatakbo ng mayor. Di ba? Kung wala kang gagastos. Meron po ba registration fee sa pagkandidato? Pagbotohan na, meron. Pagboto. ang kanya-kanyang ano yan style yan ang nasasabi ko lang, si Mayor Dan, maraming connection. Pagdating sa proyekto, sa tulad yan, dialysis center, no? Marami. In fairness, yes. I agree with you, sir. Baka hindi ko kaya yon kasi malakas na sila, marami na silang connection sa taas. Ang akin is simula't-simula, yung slogan natin, mayap tayong politiko, i-apply natin yan as a good governance. So, kaya yung ibang tanong mo, sir, yung mga kung bakit transparency gano'n, hindi ako makasagot kasi wala ko sa position. Let me be honest with you, sir. May nagtanong din sa akin Hindi ko alam kung okay lang sagutin nyo o hindi. Okay lang ba? Okay lang, sir. Si Mayor Dan daw ay may ayuda bang kinukuha sa proyekto? Ulit, sir. Medyo Sabi, sir, si Mayor Danilo Ginto, meron daw hubang ayuda na kinukuha sa proyekto? What do you mean ayuda? Ano natin, iklinawin natin. Ang sinasabi natin ayuda, yung nagagaling sa DSWD, mga relief goods. Yung mga binibigay sa I know, sir. I'm just trying to make it decent. Sabihin na natin, kickback or commission? Sige. Okay. So, nandiyan ako sa project monitoring as a consultant. Masasabi ko po sa inyo 100%, wala pong kickback si Mayor Dan. Okay. Sasabihin ko sa inyo, pag may kickback si Mayor, hindi ko na kailangan magsumbong sa inyo. Hindi nyo na ako makikita sa munisipyo pag mayroong ganyan. Very clear, sir. Thank you very much.
So that is, mahirap yun na tanong, pero natanong natin at mahirap na sagutin, pero nasagot nyo dahil palaga wala talaga kayong tinatago, ano? Yes, sir. Bakit ka mahihirapan sumagot sa isang tanong kung hindi ka nagsisinungaling? Exactly, exactly. Agree with you, sir. Talagang ang kulang na lang talaga yung website sa munisipyo. And I'm okay. Yes, sir. Everything is okay. So, sir, maraming salamat muli at hanggang sa muling episode natin. Yes, sir. You always welcome to me. Pagka kailangan mo ako, anytime. Thank you, sir. God bless you and your Okay. family, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Yan po, mga kaibigan, nakakapanayan po natin si ex-councilor, number one councilor, uh, Bernie Guevara. So, yun po ang paglilinaw niya. Ako, marami nagte-text sa akin kung si Mayor Rodan daw ay may kumukuha rin ng komisyon. So, narinig nyo sa ating panauhin ngayon. Wala. Okay? At siya mismo, sabi niya is magre-resign siya, aalis siya kung makita niya na meron na kinukuha. So, hindi ko sinasabing yun ang totoo, yun ang sinabi ni Mr. Guevara. Hindi ko rin sinasabing hindi yun totoo. Okay? It's not for me to tell that. But, you know, Mr. Guevara naman, di ba? Tapos, mga kaibigan, I'll just take this opportunity kasi may konting oras pa naman, ano? Napag-usapan natin nung nakaraang episode natin yung Pabahay 1.0. At parang may mga nagdamdam ano dun sa ating pagkasalita na, sorry to say this, kung konsehal ka o nagtatrabaho ka man sa munisipyo, hindi ka naman deserving na makakuha ng pabahay dyan, unit. Sabi ko, ang kakapal ng mga mukha ninyo. So let me say it again. If it remains, ulitin ko, ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo. So, di ba? So, hindi yan para sa inyo. Para yan sa mga higit na nangangailangan. So, at nalaman din natin, yun, narinig nyo kay Mr. Guevara kanina, siya wala. Panahon niya yun. Sabi niya, ayaw niyang manatili dun sa mali. Di ba? So, ibig lang sabihin nun, dun sa mga konsehales ng bayan o naging konsehales, last term pa ho to no? So, nakakalungkot. Hindi dapat ganun. Di ba? So, yung hindi para sa'yo, pero binigay sa'yo, dapat hindi mo kunin. Bakit? Kung mo ba binibigay, kukunin mo, di ba? Kung binibigay, hindi dapat sa'yo, huwag mong kunin. Nakaw pa rin yan. Di ba? Tama ako dyan. Transparency boss, ano? Okay. So, ganun lang kasimple. Di ba? So, may mga, baka, sa mga susunod nating episode, malay nyo, pag meron na tayong pwedeng banggitin na pangalan, ano? Wow, di ba? Exciting yon. Pag binanggit natin ang pangalan, ibig sabihin, may mga konting ebidensya tayo, no? Para sabihin yun. O kaya, pwede naman, di ba? Magbanggit ng pangalan, pero magtatanong lang. Hindi naman tayo nag-aakusa. Di ba? So, what do you think of that?
Pero alam naman natin kung sino yung mga nakaupo dyan dito, di ba? So, nung nakaraang termino. Anyway, mga kaibigan, gusto natin pasalamatan ng patuloy na mga tumatangkilik po, no? Thank you very much. Ah, bati tayo. Ano ba? Mhm. Si Bong, si Rose, si dating Vice, Ralph Nulod, Ma'am Ruth Mataga, Edison, Sonza, Navarro, Jay Balingit, Asel Pula, Ramos, Marie Martinez, bro. Musta? Bong Navarro, Eric Melo, Noel Navarro, classmate ko ito ng high school. Kumpare ko yan. Sunday Guevara, Darwin Wanansala, Ines Canilao, Claudette Macapagal, kumare, kumusta po? Si Arnel Sonsa, si Insan, si Santos EJ, si kumpare, Ton Diaz, Elvin Gomas, bro, kumusta? Si nawala. Okay, si Ton Diaz, sino pa? Ah, wala eh, no? Tapusin natin yung bate. May time pa naman tayo, ano? Nagbago na po yung oras dito, mga kaibigan. Dati advance kayo ng 13 hours. Ngayon advance na lang kayo ng 12 hours. So, yung alas 6:30 ng umaga dito, alas 6:30 na ng gabi dyan. Mm. Hmm. Ba't nahihirapan akong tignan yung nakasama natin? Bakit kaya? Ah, oops. Oops. Si Nino Bonifacio. Okay. Bon. Okay. So lahat po ng mga tumangkilik, sumabaybay sa atin mga kaibigan. Maraming thank you. At kagaya po ng lagi nating binabanggit, sana'y magdala tayo ng tuwa at galak sa isa't isa. Pag-asa. Naway higit nating mapagtanto, mga kaibigan, na ang bayan ay isang malaking pamilya na minamahal at pinaglilingkuran din. Muli po, magandang gabi at mabuhay po kayong lahat. God bless po.